Putaheng Pinoy at pangmaramihan na ulam ang hinahanap ng tiyan. Isa sa hinahain ang masarsa na magulay pa na kare-kare. Kaliwat kanan na rin ang bersyon ng pagkaing ito. May purong karne ng baka at tuwalya ang laman, may pata at may seafood na rin. Maging ang mga celebrity at ilang online personalities, may kanya-kanya na ring luto sa kare-kare. So, normally yan, tatakpan mo, tapos pagbukas mo, ready to serve na yan. Straight from the wok, hot. Kahit pa nga abroad, may views and fans din ang kare-kare. One of my favorite parts. Ang Phil-German content creator na si Andre, isa ang kare-kare sa ibinibida niyang putahe online. It's beautiful. Pero wala raw sinabi ang mga yan sa pambatong kare-kare ng Malabon. Pinipilahan. Ang haba ng pila, tapos kare-kare din. 150 pesos lang. Ang luto kasi ni Annalisa o mas kilalang Lizelle, parang pelikulang pinipilahan. Ang may bahay na si Lizelle sa kusina dumiskarte para kumita. Since maaga ako nag-asawa, tumutulong ako kay husband na magtinda-tinda na. At 20 years old ako nung nagkaroon ako ng unang anak. Doon, nagtinda ako ng halo-halo, yung pansit malabon, mga fish balls, merienda, mga ganun. Dahil kinahiligan niya ang pagluluto, kung ano-ano na rin pagkain ang sinubukan niyang ibenta. Fish Shanghai, yon. Fish Shanghai. Kasi since taga Malabon ako, no, dito kami talaga nagluluto kaming galunggong. Sina-Shanghai namin siya. Meron akong isang compound na sa akin kumukuha ng mga almusal nila, tanghalian, hanggang tanghalian, gano'n. Tapos weekly yung bayad nila. Pero hindi pa rin daw naging sapat ang pinagkakakitaan ni Lizelle. Kaya pati mga alahas at stuffed toys, inalok na rin niya. Alas din ako. Sa hirap ng buhay nung way back, bago ako mag-asawa, hindi ako nakatapos, naranasan ko yung, alam yung stuffed toys? Steady Burst, stuffed toys, dalawa na yung anak ko. From Tipas, Taguig to Malabon, ako 2 plastic bag na stuffed toys na ibabiyahe mo. Yun lagi yung iniisip ko, may tutulong sa akin, kaya ko to, mararausan ko to. Muling bumalik ang kanyang pamilya sa Malabon at kasabay nito, binalikan din ni Annalisa ang pagluluto. Hilig ko talaga siya yung magluto. Sa food, ayan agad. Pagkabenta mo, may pera ka na agad. Sa naging comeback ng ating negosyanteng may bahay, iba't ibang klaseng putahe agad ang kanyang hinain. Sa Lizelle's Kitchen, unang-una sa amin yung bestseller namin talaga is yung kare-kare, which is every Saturday ay pinipilahan sa labasan. Lumalabas kami every Saturday. Yung mga ulam namin like lechon paksiw, mechado, caldereta, chicken cordon bleu, dinuguan. Kung ano yung iluluto ko, bopis, ganyan, nakatab siya. So, binibenta namin siya ng halagang 120 pesos per tab. Pero bukod doon sa Sabado, nag-offer din kami ng food trays, yung kare-kare sa trays, ganyan, at iba't iba pang klaseng mga ulam. Bukod sa mga ulam, meron din kaming mga desserts. Kahit nga raw wala sa kanilang menu, basta kayang lutuin, order accepted kay Lizelle. Gagawin natin yan, kahit wala sa menu natin. Siyempre, gusto kong masatisfy yung kliyente ko. Tsaka, alam kong kaya ko. Yung party trays namin, yun din mga customer. Sila rin yung nag-start ng paluto. Parang paluto, ganun, kung ano yung gusto nila. Kasi ako marunong mag-costing. Sabi ko, kung ano yung kaya ng budget nyo lang, yun lang yung tatapatan ko. Sinamahan din niya ng malakik na puto ang kanyang paninda. Isa rin ito sa naging matunog sa kanyang mga suki. Ang puto namin, meron kaming mocha plain, meron kaming mocha filled with yema, ube puto cake filled with ube or yema. Tapos yung mga round namin, meron kaming yung bilao na tinatawag. Nagmala one-stop shop na mga nakabubusog na pagkain ang harapan ng bahay ni Lizelle. At ang pinakahinahanap-hanap daw sa kanya, ang bersyon niya ng kare-kare. Una, yung kare-kare namin is, ano lang siya eh, maliit na kaldero. Pag naubos, 1.5. Ngayon yung kaldero namin, 6 na big kaldero na siya, naluluto. Minsan, nagpipito pa nga kami ng kaldero ng kare-kare every Saturday. Yung ngayon namin, umaabot kami ng mga 70 kilos ng karne. Iba't iba na yun. Nandun na yung guso, tuwalya, bituka, laman. Ang kanilang mga paninda hindi raw inaabot ng maghapon bago masimot. Tanghali lang talaga. Yung dati, yung ngayon namin, ang customer nanunundo. 6 o'clock, hindi pa kami lumalabas. Nandiyan na sila sa labas.
nag-i-start na, pero 10 a.m. pa lang or 9 a.m. po, nakapila na po kami dyan. Tayo ko ng kapitbahay yan. Talagang marami kumipila yan. Kumpleto po kasi sa gulay, maraming gulay. Nako, mahaba-haba pa itong pila na to. Gamitan ko kaya ng ipinagbabawal na teknik. Makipagkwentuhan sa pila? Nakapila ka rin. Bibili ka kare-kare? Yes po. Teka lang. Dito tayo. Sud-sud konti. Haba ng pila. Uy, kamusta ka? Kanina ka ba? Gumamit ng Kumari Card. Kumare, salamat. Na-reserve niyo ako sa pila. Haba nun, oo. Nasa harap na ako ngayon. Last, gumamit ng Face Card. Ano yan? Saan? Susan. Ay, nako! Mabilis naman pala yung pila. Erase, erase, erase. Huwag na akong gagawin yung ipinagbabawal na teknik dahil lahat naman ay makakabili. Lahat makakatikim. Tiyaga lang. Lalagyan. Dahil nakigulo na lang din ako dito sa Malabon, subukan nga natin ang diskarte ni Lizelle. Ay, si Mami una! Ay, nadouble ang puso doon! Blockbuster dito! Yan, maraming sabaw yan. Ay, ba't ang dami mong binili? Ang bango. Haba ng pila, ikaw na muna. Pagod ako, kakain naman ako. Break time muna ako, Lizelle, ha? Eh, kasi sabaw lang, ulam na. Kung marami man daw ang benta at mga suki ni Lizelle, katakot-takot din daw ang naging sakripisyo nila para sa negosyo. Minsan, dumarating yung sila yung napapagod. Sila, di ba? Yun yung medyo nahihirapan ako doon dahil ako yung may gusto eh. Ako yung may hilig nito. Hindi naman nila hilig. Iniisip din nila yung health ko siguro na sobrang dami na, buong week na tayo, wala tayong tigil, diretso yung orders namin. So, yun yung minsan na medyo malungkot para sa akin na ayaw na nila. Na gusto ko pa. Hindi rin daw siya nakaligtas sa tumal ng benta. Pag matumal, talagang dumarating, lalo na pag bagyo. Kasi imagine, ang tindahan ko is nasa labas, di ba? Nakita nyo yung labas, walang bubong, walang payong. Talagang mananaligan na lang na sana tumigil, ganyan. Kahit yung konting oras, in 2 hours lang para may dumating na customer, para mapaubos. Kasabay ng pagiging blockbuster ng kanyang paninda, tumatabo na rin kaya ang kita? Actually, hindi ko talaga alam yung puhunan na talagang dun lang. Kasi pag namili ako, let's say, Saturday, ito yung benta natin. Aawas ko na yung puhunan, usual. O sa kada buwan, may 5-digit din. 5-digit, nandun yung 10, 20, 30, no? Nasa 5-digit. Sa mga kananayan dyan na nais ding sumubok ng ganitong negosyo kahit nasa bahay, Sa isang maliit lang na kaldero ng kare-kare na meron siyang 20 sandok, 20 orders, sabihin na natin na nakatab na 3,000 pag nabenta mo siya, kikita ka na siguro doon ng mga 800 pesos. Kung kumita ka ng 8, ang puhunan mo is 2,200 or 2,000. ang isa pang sikreto ng ating negosyanteng may bahay, Kailangan masipag ka. Sipag lang talaga yung puhunan, sipag, tiyaga, tsaka enjoyin mo rin kung ano yung napili mong trabaho. Kailangan masaya ka para mag-prosper yung business mo. Yung napapagod ka, masaya ka, kumikita ka. Nalibre ko yung ulam namin hanggang hapunan namin. Tapos may konting 300 pesos. Ako, okay na ako doon. saan damakmakma na maging kompetensya, tiwala lang sa sarili at sa produkto. Parang caring-carry ang negosyo at tiyak na bentang-benta. Para kumita, nag-isip ng kakaibang produkto sina Manuel. Hindi lang nila sinarapan, kakaiba ito at nilakihan. Kaya naman pinagkakaguluhan, ang tapang nilang maging kakaiba, nagbunga ng malaking kita. Ang pagnanais ni Annalisa na makatulong sa pamilya sa araw-araw na pangangailangan ang nagbigay sa kanya ng lakas upang magpursige sa pagnenegosyo at gawin ito araw-araw. Yan ang tapang ng isang ina. Sa gitna ng dagsa ng tao, mga produkto at mga negosyo, isang bagay ang sigurado. Ang Noel Bazaar ay hindi lamang nagbibigay aliw at kumikita, kundi tumutulong din sa kapwa. Kaya bago man ang harian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po, si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.